Good day, ma'am. Good day, everyone. I am Princess Sarah Ikraming. So, ang report ko po is Lesson 2. Ang title po is Problem Solving. So, introduction. So, none of us are exempted from experiencing everyday problems. Right 2004, there are two types of issues that we are all experiencing in our lives. So, we have natural phenomena and human-made problems. So, dito po is wala daw pong nakakaiwas sa mga problema daw po sa araw-araw. Kundi lahat po tayo ay nakakaranas po ito or nakakaranas po nito. So, yung dalawang uri po ng problem is which is natural phenomena. So, yung natural phenomena po is ito daw po yung mga problema na gawa daw po sa kalikasan o hindi daw po ito kontrolado. Kontrolado daw po ng mga tao. Tulad daw po ng bagyo, lindol o mga sakit daw po na nangyayari. Number 2 naman po is human-made problems. So, sinasabi po dito sa human-made problems is ito naman daw po yung mga problema na gawa daw po ng mga tao. Dahil sa ating mga desisyon at kilos, tulad daw po ng away, kakulangan daw po sa pera, or maling information or maling paggawa daw po ng mga trabaho. And next slides po is Ken 2011 is started that even young children are experiencing the same problems when doing activities alone with friends. They are wondering how I to works how their peoples do certain physical activities. Sinasabi po dito is si Kian 2011 po is kahit ang mga bata daw po is nakakaranas daw po sila ng problema. So kahit mag-isa man daw po sila o may kasama daw pong mga friends is nag-iisip sila kung paano gumana yung mga laruan kung paano daw po ginagawa ang ibang physical na gawain daw po. So kaya mahalaga daw po nating turuan ang mga bata kung paano nga daw po solusyonan ang mga problema habang bata pa daw po sila at sa anumang sitwasyon para alam po nila kung ano daw po yung gagawin nila. So habang bata po sila, natuturuan na po natin sila kung paano nga po nila masosolusyonan yung mga problems pagdating po ng pagtanda nila is alam na po nila yung gagawin po nila. So, next po dito is the school has a vital role in developing problem-solving skills. So, among children, pupils must be exposed for activities that help them understand various problems that they had experienced in their lives. And sinasabi po dito is malaki daw po ang papel ng paralan para matuto daw po ang mga bata sa problem solving daw po. Matuto daw po yung mga bata sa problem-solving skills daw po. Dapat sila daw po yung bigyan ng mga gawain na makakatulong daw po para mas maintindihan po nila yung mga problema daw po na nararanasan po nila sa totoong buhay. And dapat din daw po silang gawing aktibo sa mga pag-iisip sa paggawa daw po ng totoong paraan or authentic context daw po. So, next po is, ang paggamit daw po ng problem solving bilang estratehiya or strategy ay dapat daw pong isama sa pagtuturo. Kahit pa sa mga subjects tulad daw po ng physical education or health daw po. So, pag sinabi po natin physical education for health daw po is hindi parang kabilang po doon ang problem solving skills kasi po is hindi naman po nila sinabing hindi naman po na dapat ang physical education is hindi na po nagkakaroon ng problem or paano daw po masolusyonan ang mga problema. And so next is, we have advantage of using demonstration. So sabi dito is, the following are the advantages of using demonstration strategies in teaching physical education and health in primary grades pupils. So dito, it allows the pupils to have more in-depth learning of the concepts. Next po is, it engages and motivates the pupils to maintain activities in the teaching and learning process. So next is, it leads to say mastery of concepts or skills.
Next po is it promotes reflective thinking. The last one is are uses discovery to creativity among pupils. So, yung number one bullet daw po, sinasabi dyan na nagiging mas aktibo daw po ang mga estudyante at nagiging interesado. Ang mga bata daw po sa klase habang nagtuturo daw po si teacher or habang nagtuturo at natututo daw po yung mga bata. So, next bullet po is parang mas naiintindihan at natututunan ng lubos ng mga bata ang konsepto or aralin daw po. So, number 3 bullet po is dahil nakikita at nasusubukan nila, natututunan na daw po din nilang husto or nasasanay na po or nagiging sanay na din po sila sa mga gawain. So, next bullet po is mas nagiging exciting at nakaka-curious ang aralin para sa mga bata or para sa mga estudyante. So, ayun daw po is parang pagkakaroon daw po ng interest. So, parang na-excite sila kung ano nga po ba yung parang ituturo ni teacher or parang naku-curious, ano kaya ituturo ni teacher ngayong araw? Parang napapaisip po sila ng ganon. So, next bullet po is natututo silang mag-isip, mag-reflect at mag-unawa kung bakit at paano nga po daw po ginagawa ang isang bagay daw po. So next is we have disadvantage of using demonstration. So there are several disadvantages of using demonstration strategy in teaching physical education and health. So number one bullet is it can be costly and expensive to the needed instructional support. Next, it requires times to plan and prepare, particularly during the activities rehearsal before the actual presentation. Next is many experienced teachers are teaching the subject and sometimes is a mismatch between the teacher's specialization and the nature of the subject handled. Dito po sa number one bullet is kailangan po natin ng gamit or mga kagamitan o suporta para daw po sa pagtuturo at pero minsan daw po is malaki daw po ang gastos. Yes po, once na nagtuturo ka po is hindi po pwedeng walang pong suporta or wala pong mga gamit ang gagawin mo. Lalo na po is mga bata ang tuturuan mo, mga estudyante. So ang mga estudyante is parang kailangan mong makatch up po yung kailangan mo po silang kailangan pong makatch up yung kanilang makatch up sila para po makinig sa iyo. So kapag nagtuturo ka po tas wala ka pong pinapakitang support or wala ka pong pinapakitang gamit sa tinuturo mo sa kanila is parang mawawala sila ng time na makinig sa iyo, mawawala rin po sila sa focus. Kasi nga po parang mas pipiliin na lang po nilang hindi makinig dahil po puro lang po salita yung ginagawa ni teacher. So next po is ito po yung matagal magplano at maghanda. So kailangan pag mag-ensayo o mag-rehearse bago sa mismong ituturo sa klase. So, dapat po, bago po ituro, ito is kailangan before 1 week is napag-aralan mo na po yung ituturo para po sa pagdating ng araw or pagdating po ng klase is ituturo mo na lang po siya and naaral mo na po siya ng mabuti. So next po is sabi dito, maraming guro ang bago o walang gaanong karanasan daw po. Minsan ang specialty o alam nila ay ibang subjects na ituturo nila. So, kaya baka hindi nila na ipapakita ang tamang demonstration. So, totoo po yun. So, dapat po, pag sa subject po na ito, kunwari physical health. So, physical health, kahit hindi mo man po siya talagang subject is kailangan mo po siyang pag-aralan. Kailangan po siyang pag-aralan ng mabuti kasi ito is mahalaga ito para ituro mo sa mga estudyante mo para maintindihan po nila kung ano nga po ba yung nilalaman dito. So, once na nagturo ka, kailangang handa ka and prepared ka po sa mga sasabihin mo, ipapagawa mo sa mga estudyante mo. So, ayun lang po. Maraming salamat.